Dito kami sa Indang. Bali, ito, kakabit muna namin yung yung pump. Then, yung walang NEMA 3R, kakabit nyo para inil sa wall. Yan. Tapos, ito yung supply ng tubig. Yan. Ito, sabi daw nila, ito daw yung galing doon sa sa labas. Bali, ito kasi, itong galing sa labas ito. Susuplayan nyo itong tank ito. Pero ang gagawin natin, ayusin natin yan, di ganyan. Ibabypass natin kasi halimbawa brownout or hindi na balak paganahin ni owner yung ating pump, babypass natin para halimbawa galing mismo sa labas pwede siyang mag-supply dito papunta sa loob ng bahay. Yan, tal may linya naman yung plumbing nila, medyo madumi lang pero sige. Yan guys, ayos na lang natin kasi hindi yan yung propose dapat yan kumbaga setup nila, kakarga lang ito dito sa tangke tapos yun yung papasok, yung grifo yun yung pakakarga sa tangke tapos itong papasok yan, kukonek lang doon sa pump, which is mas maganda naka-bypass siya para halimbawa nga nasira si motor or brown out, hindi agana, may tubig pa rin sa loob ng bahay. Yan, bali ito yung ating stainless na storage tank. Ayan, 304 na siya. Yung magandang klase na stainless, ayan, makapal. Kasi yung mga maninipis medyo nagkakaroon siya ng ng corrosion or kinakalawang pa rin. Ito first tank, ayan, maganda. Yan, tsaka best tank, maganda. Ayan, yun yung binuo nating pump ng isang araw sa video natin. Ayan, kahapon dineliver ko dito sa Indang kasi may project din naman kami dyan sa Amadeo. Dinala ko na, tapos yung order ko dun na tangke, antayin kong dumating or inantay ko deliver. Nung deliver nila nung hapon, pumunta na rin ako dito sa site, dinala ko na din tong pump natin tsaka yung bladder tank. Yan, dinouble check ko guys yung linya niya. Ito pala pares nakakonect sa metro, which is ayusin natin, hindi dapat gano'n kasi pag binaypass natin yan or tinagana natin motor, ang tendency niyan takbo si tubig or si pressurize dito sa labas, susupply siya sa loob, then lalabas siya kasi nakakonect dito sa metro dapat isa lang ang nakakonect dito sa metro, yun lang yun magsusupply dito sa ating storage tank. Ayan, pakita ko sa inyo ha, ayusin natin yung line nya, wala naman tayong sinisisi, kumbaga itatama lang natin para mas maganda yung function ng ating motor kasi mangyari niyan pag nakakonect pa rin yung isa doon sa metro, babalik yung pressure ng or lalabas yung pressure ni pump doon sa metro. So guys, ayan, ito yung galing doon sa ating meter. Yan, nangyari niyan, akit dito, akit siya yung tubig dito, naglagay tayo ng T kasi may faucet tayo, existing nating faucet dito siya guys. Yan, tapos ito diretso siya pataas, siya magsusupply dito sa ating storage tank. Then mangyari niyan, ito yung bypass natin, diretso siya dito, halimbawa hindi nagamit si motor, itong tubig na to diretso yan dyan, tapos ito patenteng yan, kukonect natin yan dito, mag-elbow tayo dyan, kukonect natin para diretso yung tubig. Ito naman, ito yung galing doon sa supply na ng pump. Yan, papasok yung pump, si pump pag may pressure dito papasok, diretso papasok ng bahay, hindi siya lalabas kasi hindi siya lalabas sa metro kasi mabablock na siya nitong itong ating check valve. Yun yung mangyayari dyan. Yan, kaya yung pressure naka-intact lang or naka-focus lang sa loob mismo ng bahay, hindi siya lalabas dahil sa ating check valve or swing valve. Yan, kaya swing valve ginamit ko dyan kasi halimbawa nga hindi na si motor, either na check valve kasi non-pressurized to pag yung check valve kailangan nun sa pressurized lang kaya swing valve na lang para halimbawa nga hindi agana si motor, may tubig pa rin napapasok kasi swing valve kaya niyang itulak ng ating tubig na galing sa metro or do sa water district. Ayan, so si pump naman dito kukuha ng tubig sa ating storage tank di ba pare Niel? Ba't galit ka? Yun guys yung sinasabi ko, which is ito yun, ito yung pumasok papunta doon sa ating storage tank, tapos ito naman yung papasok sa bahay. Ito ikakat na natin to. Yan, tatanggalin na natin yan, lalagyan na lang natin ng plug dito
ito na lang ang papasok dun sa storage tank kasi may bypass na tayo kasi pag hindi natin ginawa yan, pag binuhay sa pump, dediretso siya, lalabas dito yan. Yan guys, yun yung yung linya natin. Yan yung supply na galing sa pump, diretso dito. Nigyan natin gate valve kasi tatanggalin natin si gate valve si pump. Patayin natin gate valve kasi may babalik na tubig dyan. Kaya naglagay din ako ng check valve doon para yung tubig hanggang dun lang. Kasi nga, di ba, naka-bypass tayo. Pagbalik ni tubig dyan, mabablock na ito ni check valve. Kasi, kaya nilalagyan ko dyan. Minsan, yun yung pinagmumulan ng water clog sa pump. Yun yung, kaya naglolo ko yung ating pump. Yan. Tapos, para inyel, yan. Kaya naglolo ko lang naman. Para inyel. Ito supply na to. Yan. Yan yung suction ni water pump. Baba siya dito. Dito siya kukuha kay storage tank natin. Ayan. Yan lang. Ganyan lang kasimple magilinya natin ng ating pump. Tapos yung sa labas, babagoy natin sa metro. Nakita ko nga sa inyo kanina. Lalagyan natin. Isa lang i-connect natin. Tapos tatapon na natin o lalagyan natin plug yung isa. Ayan. Tapos ito. Bakit na din sa taas siya magsusupply dun sa ating storage tank guys. Yan, yun lang yan. And guys, ito yun, diretso lang doon sa storage tank. Yan, pero naka-bypass naman to doon, kaya walang problema. Doon sa loob, diba? Yan, ito yung diretso sa storage tank. Tapos ito, lalagyan na lang natin ng cap yan, or tapon, or plug. Kasi dyan magbabackflow yung ating tubig, kaya yan hindi natin kukulik doon. Yan guys. So, yun lang gagawin natin, lagyan ng cap yan. Tapos yan na yung connection dito sa labas ng metro. And guys, wiring naman yung ating gagawin. Kasi yung pipe okay na, pipix na rin natin yung pipe para hindi ganun pa kumbaga stable siya, hindi siya gagalaw. Mamaya lang sobrang init, pero unahin mo natin yung wiring. Bebend muna ako ng PVC. Yan. Dito tayo sa rilong magbebend ng PVC. Bend muna natin itong PVC para mamaya basta i-layout na natin yung PVC dun. Try na muna natin itong pump na paanda rin kasi yung supply ng kuryente yan ginagawan pa ni pare Inyel, baka mamaya pa yan kailangan matry na muna natin to para makita natin leak kasi set up natin yan kung halimbawa tama bagay yung kanyang pressure switch na 40 PSI. Yan, gumamit na muna ako extension. So try ko na muna guys. Yan, plug ko lang muna to. Yan, tapos patatakboy na muna natin guys kasi pagka mamaya pa, tapos biglang mayroong problema, mahirap baka gabihin tayo pagre-repair. Yan, para makita natin. Yan. Yun, lagay na siya, nag-cut off na. Ayun, saktong 40 PSI. Ito naman kasi pag bumili kayo ng pressure switch, nakaset na siya ng 40 PSI. Then yan, check na lang natin kung may mga leak. Ayan. So far naman sa ngayon, wala ako nakikitang leak. From here to flexible loss, tapos to mga dito sa T. Yan, tapos ito hanggang dito kasi lang pressure niyan. Hanggang dyan lang, tapos pasok na dito. So yun, nakikita mo kung may leak yan dyan guys. Yan, inatulo itong pressure switch, pressure gauge. Double check natin. Tapos ito, yan, may pressure na yan guys. Yan, yung mga yan. Kaya pagka ganun, mababawasan yan yung ating pag may leak, nabagsak yung ating pressure gauge.
Yan, okay na tayo. Nakakapag-testing na tayo. Nahigop na rin naman siya. Ngayon, pupasok tayo sa loob ng bahay. Check natin kung malakas yung tubig. Yan kasi 40 PSI, pwede pa natin dagdagan niya kasi naka-bladder naman tayo. Yan, ang problema lang. Sisilsila ko, continue sisilsilin ni Parang Emil kasi walang prepared na abang yung electrician na na linya, kaya linyahan na lang namin. Yan, mas maganda kasi pag halimbawa magpapagawa kayo guys, kahit hindi prepared na dapat na electrician, meron siya mga spare kasi in the future talaga magdadagdag kayo pagka bawa, hindi lang sa pump, bawa aircon, dapat yung electrician kasi may-ari, wala siyang knowledge, kumbaga magpapagawa lang siya. Yan, sasuggest lang ng electrician yun. Kung minsan man kasi pag tumanggi si owner, yun, kumbaga magkakaproblema na si owner ko, halimbawa patagdag siya ng aircon or mga gantong pump, kaya mas maganda may abang na, kumbaga siya, may spare na sa breaker, hindi yung gagawin yung saktuhan lang yung breaker guys. Ayan, pagka magagawa kayo in the future, nakaabang na lahat, kahit sa plumbing, sa electrical, kumbaga meron na kayong plano, kumbaga baka pagdating na kasi ang load nyo pataas, hindi pababa, kaya dapat naka-prepare na kayo dun guys. So, syempre nagdadagdag tayo ng appliances, tumataas yung consumo natin. So, ang load natin pataas, yun yung mas maganda guys. And check natin doon sa loob guys kung malakas na yung pressure nya. And guys, yung sa loob hindi pa daw, sabi ng foreman, kasi marami pang ikakabit na fittings, kaya hindi pa magamit. Pero ito, yan, pasok na dito sa loob guys. Dito sa CR hindi pa. Yan guys, yung sinasabi kong circuit breaker, wala nang spare, kaya tayo na lang yung gagawa ng paraan. Ngayon niwanan kong bukas yung gripo dun sa sa loob. Check natin kung ano siya magka-cut on, kung ilang PSI, kung ano ba 20 PSI mag-cut on na siya. Pero ayan kita niya, matagal siyang bumaba, pero isang gripo yung bukas dun guys. Yan, ito nyo manabagsak. Wait natin kung ilang PSI siya magkakaton, either 20 or 10 para isa-set up natin din. Kasi yung rather yung cut off, yung cut on niya naka-set up na Wait lang natin guys, medyo mabagal yung pagbaba kasi isang faucet lang yung buhay. Yun. Sa 15 PSI nag-cut on na siya guys. Then wait natin na mag-cut off siya. Papatay ko lang yung gripo. Para patay na yung gripo din. Yan lang sa pag-akyat. Yan guys. Magka-cut off siya na 40. Guys, kung makikita nyo, wala siyang leak, kita nyo, tuyong-tuyo. Yan, lahat ng joint niya, tuyong-tuyo guys, kung makikita nyo, walang leak, pero operational na siya. Yan, arapas na lang gagamitin na may-ari, kung makikita nyo, yan, tuyong-tuyo lahat ng mga joint niya. Yan, lahat yan guys, para makita nyo walang leak. Yan, dapat laging double check kung may leak para pag alis nyo, lalo ba malayo kayo. Ayan, lahat yan. Hindi na kayo magpapabalik-balik pa. Ayan, pati dito. Dito sa top. Yung wiring nyo guys. Ayan, yung line 1, yung line 2, tapos yung isa ground. Pare-pares na yung kulay kasi yun lang yung wire natin available. Nilagyan ko lang ng marking ko lang yung ground, tsaka yung line 1, tsaka line 2 dito sa load side, tsaka sa line side. Tapos yung ground yun. Connect ko dito sa panel natin. Tapos importante talaga kasi na may ground ito kasi motor yan guys. Wag na hindi nyo lalagyan ng ground. Yan, importante for your safety guys. Yung guys yung setup natin, yung power supply. Yan na magpipinish na yung karpintero na nila para takloban yung PVC. Tapos ito na yung natin setup natin. Yan guys. Yan, tapos ito yung ang galing dito sa
yung suction niya, galing mismo dito sa ano, ating storage tank. Ayan. Dito tayo kasi na init guys dito sa kabilang side eh. Yan, para kitang-kita niya. Yan, tapos ito na yung magsusupply dun sa loob ng bahay. Yun. Tapos nakabypass tayo para halimbawa hindi nga na-under tong motor natin. Diretso pa rin tubig niya galing sa water district nila. Pasok sa loob ng bahay. Yun. Nikot lang kasi yung abang nila, naka-ano na eh. Kalabas na. Yan. Diretso dun guys. Yan. Hindi siya naabangan ng ayos ng pipe. Yan. Kaya medyo naka-expose na dito. Yan. Bali yan yung setup natin. Tapos dito naman, may float bulb tong loob nito guys. Yan. So nagyan natin ng patente dito. Kasi in case na magka-problema si tank, pwede natin siyang kalasin. Ganun din. Sa ating pump, may mga union patente tayo. Pag si pump nagka-problema, yan. Mga union patente. Para pag nagka-problema, tatanggalin na lang natin yung union patente. Hindi tayo magpuputol pa ng pipe. Yan. Tapos pag na-repair na, pwede natin balik. Wala na tayong ginagawa. Yan. Ito yung bulb. Ito yung bulb na to papunta dito sa ating storage tank. Yung storage tank na to. Yan yung bulb ng storage tank. Halimbawa, may kaproblema yung float bulb. Pwede nating isarado ito. Pero naka-bypass nga tayo. Diretso pa rin yung tubig niya. Yan. Kahit naka-off ito, walang problema guys. Yan, dahil yan lang yung set natin. Pinipinis mo rin para inil yung iba. Yan. Tapos na tayo guys. Yan. Maraming salamat ulit sa inyong nanood sa video nito at pagsama sa amin. At sana magkaroon kayo na idea. At maraming salamat ulit at ingat sa inyo. Yan lahat at God bless po.